Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Alam mo, magulang iba talaga ha? Isusubo na lang. Ibibigay pa sa anak, yan ang huwaran. Ganyan ang magulang, selfless, kung magmahal. Parang kami lang dito sa Team Pula! Lahat ay gagawin para sa anak. Ang magulang na handang magsakripisyo at sure akong agring-agree ang Team Puti! Simulan na natin ang makabuluhang usapan dito lang sa... Face to Face Harapan! Daig pa nila ang magulang na handang gumabay sa amin at sa inyo na rin. Sila po ang ating harapang tagapayo. Sumunod sa batas ng magulang para sa maayos na tahanan. Diyan daw nagsisimula yan. Yan ang sabi ni Atty. Rob Gozul. Sa payo ng magulang, alam na alam niya yan. Our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Honor thy father and thy mother. Alam nyo, dapat isinasa puso nyo po yan talaga. Sino po ba ang nagsabi niyan? Ang nag-iisa, ang Dr. Love, Brother June Banaa. Matapang at walang inuurungan sa kanyang larangan. Pero gentle, loving care ang bigay kina Pepe at Pilar bilang magulang. Nandito na siya ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Face to face! Face to face! Face to face! Eto ngayon, pinag-uusapan yung mga hindi ba? Yung mga Pepe and Pilar, yung pagiging magulang, alam natin lahat yan. Ikaw naman bilang anak, huwag ka munang mag-aasawa. Hindi pa po. Huwag ka talaga, wala pa pong plano. Bawal. Kasi mahirap na yung mag-aasawa at tsaka ka na lang magsisisi. Hindi ba? Hindi lahat nadadaan sa sorry. And speaking of sorry, may sayaw para dyan. Yeah. At ang ating sausawerong sayawero ay si Mami! Ano po, tara po. Walang alam mo na. Ihatang ko para sa bigat mo, ate. Let's go. Ay, Maraming salamat sa Commodity Trader PH sa ating bigat. Ang galing naman. Ang cute ni ate, para magkabuhok kaming dalawa. Yung pang-tatlong tao yung buhok. Kapal. Pagkatapos ng sayawan, balik na tayo sa reality o katotohanan na sa araw na ito ay problema pa rin ang ating aayusin. Diba? Nirereklamo ni Mrs. ang kanyang asawa dahil kinuha daw ang anak nila nang hindi niya alam. Naku, ang hirap naman nun. Diba may mga kidnapping na ganyan? Pero ang tatay may magandang dahilan daw kung bakit niya kinuha ang bata. Ang magkahiwalay ng mag-asawa magtutuos kung dapat nga bang ang anak ay sa piling ng ama o ina. Nanay at Tatay Anthony, harapan na! Okay, ngayon, so talagang hindi nagpakita na. Hindi na talaga nagpakita. Ayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumayag yung nanay na humarap, yung iyong asawa, pero sa huling sandali, nag-back out. Ayaw nang humarap. Oo, ganon.
kailangan alamin din natin kung ano ang karapatan ng isang nanay, okay? So pipilitin natin na maging balanse pa rin tayo habang pinapakinggan ang problema nitong si Mang Anthony. Okay, you may sit down now. Ayun. Ano ba ang nangyari? Sa totoo lang, ikaw yung inirereklamo. Yes po. Ikaw Ako yung inirereklamo, Yes Anthony. po. Dahil anong problema? Ano po, kasi may kinakasama na rin po siyang iba. No? Kasal po kami. Kasal. Oo, pinipilit niya pong kunin yung anak po namin na 11 years old na po. Pinamili na po siya sa DSWD, sa aming sa General Mariano Alvarez, Cavite. Ang akin na lang po, hindi po namin tinuloy yung kaso na yun para manahimik na lang po. Pero lahat po ng pinaparatang niya po sa akin is hindi po katotohanan. Tinakas mo na yung anak mo. Oo. Tinakas mo na. Hindi ko po tinakas talaga, totally. Oo. Kung tinakas ko po yan, ang sinasabi po sa batas, kung itinakas po, ay hindi nyo po kami makikita dito sa face-to-face. Yung anak po namin, nag 7 years old, 8 years old, umabot sa DSWD, pinamili po ang bata, gumawa po ng kasulatan, kung kanino mapupunta ang bata. Kasi ano ba ang nakasaad sa batas, Attorney Rob? Yung bata, papipiliin between nanay at tatay. Kasal ito, ha? At the age of what? Under 7 po, sa nanay talaga yan. So kapag ka above 7 or above, ay po pwede na pong take into consideration ang pipiliin ng bata. Pero hindi lamang po yun yung aasahan ng korte sa pagdedesisyon. Yung all relevant considerations po ang sabi sa Article 213 ng ating Family Code. Kapag ka po halimbawa ang nanay o ang tatay ay declared unfit, ano po ba yung mga pagiging unfit? Nasa Korte Suprema may mga desisyon. Ang nanay ay sugarola o namumuhay ng immoral o kaya may kasama na hindi niya asawa na kung saan ang best interest of the child ay hindi maibibigay at ang bata ay lalaki ng hindi magandang kanyang moralidad, ay ibibigay po doon sa inosenteng asawa yung anak. So wala namang naging reklamo laban sa'yo. Umiinom ka rin ba? Ay, hindi na po. Hindi na. Opo. Tinigil ko na po talaga. Okay, so kaklaruhin lang natin na sa assessment ng MSWD ay pinanigan ka ng sangay ng gobyerno na sa'yo mapupunta ang anak dahil nga base sa pag-aaral, hindi mabuti or fit ang environment or lugar para sa anak mo. Totoo ba na namamalimos yung anak mo? Ay, hindi po. Hindi totoo. Ito po, iba po ang limos sa bigay. Kasi po, lahat po ng kakilala ng mother ko, kaibigan ko, binibigyan po yung anak ko. Halimbawa, bibigyan ng pagkain, bibigyan po niya ng mali siya. Iba naman yon. Iba naman yon. Tama po ba tayo, di ba? Tama. Yung sinasabi niyang limos, is may nagbigay po sa kanya kasi ng 1,000, pamasko yun. Galing po sa ninong niya. Okay, nasa linya po ng telepono ngayon si Miss Amparo Caballero ng Social Welfare Division dito sa GMA Cavite. So ma'am, kayo po ba ay ang nag-handle nitong kaso po ni Mang Anthony at ng kanyang asawa? Actually, ma'am, kami po, by reord kami. Ang point na nag-handle yung social worker po, 3 na namatay na po. Nung namatay na po, pinasa po sa akin noong 2022. Okay, hanggang kailan po effective yung ganong desisyon na mananatili yung menor de edad sa tatay? Wala po. Revoke po yan kung may panibagong reassessment po. So ano? Since 22 po, hindi na sila po bumalik sa amin sa office. Ayun. So, kailangan ng reassessment. Ayun. So, sa pagkakataong ito, nakakita po kayo ng sapat na dahilan para sa tatay ibigay yung bata. That time, 2022, dahil po yung nanay po ay laging nawawala. Ano po yung naapektuhan yung pag-aaral ng bata since naka-enroll po sa bayan namin. Nag-usap naman po sila, nag-sign ng agreement na may co-parenting naman po sila. Okay. Pinapahiram mo ba? Yes po. Pinapahiram mo. Pinapahiram ko naman. Anong gusto niya? Makuha niya ng solo? Oo. Opo. Go ahead, ma'am. Ang ano po, kagustuhan naman po nila po yun. Sila po ang nag-settle na mag-asawa na yung Monday to Friday, dahil nag-aaral yung bata,
napag-agreean po nila na sa ang custody sa tatay. And then yung Saturday and Sunday, dahil ang reason ng nanay, nag-work siya sa malayo, sa kanya bibisitahin yung bata, kukunin niya para naman ipasyal niya. So, kailangan niya, dadalhin niya kung saan. So kung gusto ng nanay na mapunta sa kanya yung bata for primary custody, kailangan may reassessment. Yes, ma'am. May thorough assessment po kung safe talaga yung bata. Okay. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Yes, ma'am. Thank you po. Doc Camille, very briefly, healthy pa rin sa batang babae lalo na mayroon siyang exposure sa sarili niyang nanay, di ba? Definitely. Talagang kinakailangan din kahit papano alam niya na meron siyang nanay. Kaso, kung yung mismong bata ang nagsasabi na ganito ang ginagawa ng nanay niya, siguro malaking factor para sabihin natin na pwedeng magkaroon ng PTSD or post-traumatic stress disorder itong bata lalo na pag nabuo na yung personality nito. Pwede nating tignan para ma-debrief din siya. Tignan natin kung talagang affected siya dun sa pangyayari. So, andito po siya at humarap sa atin, si Anthony. Kahit na medyo kakaiba po tayo ngayon, paiikliin lang po natin itong bahaging ito ng ating programa dahil gusto lang po namin sana na matuto rin tayong lahat sa iba't ibang mga sitwasyon sa buhay na hindi porket menor de edad, sa nanay mapupunta ang bata. Maraming sirkumstansya na kailangang balansihin. At sinubukan po natin talaga na hintayin yung nanay na nag-waiver pa at hanggang kanina umaga sinabi ngang pupunta pero hindi po siya dumating. Si Doc Camille pwedeng makipag-usap ng konti sa anak mo kasi kailangan mabigyan ng guidance. Hindi ba? O, ng psychological. Okay, so mananatili ang bata dito kay Anthony at tayo naman ay magpa-follow up para sa tulong na kailangan nilang makuha. At maliban doon, syempre, meron kaming kaunting maagang pamaskolubo. Ayan, para sa inyo. At sa anak mo. Alagaan mong mabuti, parati dapat kinakausap yung bata, ano? At sa ating pagbabalik, panibagong kwento ang ating pag-uusapan. Ano kaya yun? O, first time mangyari ito sa ating programa, ha? Abangan lang dito sa Face to Face Harapan! Face to Face! Sinong sisimangon? Face to Face! Sinong ngingiti? Harapin mo face to face! Okay, pasintabi po sa mga kumakain sa mga sandaling ito. Ito po ay isang medyo marumi at medyo may amoy na reklamo. Okay, ang mga salarin, 13 muning. Dami. Ang dami. Mga pusa po ito, madalas daw, dumudumi ang mga pusa na ito sa tapat mismo ng bahay ng nagrereklamo. At kahit ilang beses nang pagsabihan ang pet owner, deadma lang daw ito, ever. Kaya ang mga alagang pusa, ayun, tuloy pa rin sa kanilang get, meow. Halos araw-araw na lang po nagagalit si Ate Nancy kasi yung mga pusa po palagi na lang yan. Marami po siyang mga apo, nagkakasakit. Oo po. Totoo yung sinasabi ni Nancy na araw-araw na maraming tae dito ng pusa tuwing umaga. Kaya nagreklamo po siya. Marami po talaga mga pusa dito, pero lagi naman po nililinis ni Ate SP. Minsan po kasi may trabaho po siya, kaya minsan naiwan ng marumi. Pero pagka nandiyan naman siya, naglilinis naman lagi. Daig pa nga nila ang mga aso't pusa dahil sa kanilang away. Nancy at SP, harapan na! Okay. So ano ang problema, Nancy? Kasi po, ang mga pusa nito, ang dami po. Naku, pero issue na po talaga. Okay. Sigurado talaga ako. Oy, may pusa ka rin. May pusa ka rin. May pusa ka rin daw. Isa lang po. Isa? Ilan ang pusa mo? Tatlong pusa mo. Oy,
Bakit ka sinungaling, ha? Bakit sinungaling? Sinungaling. 3 pusa mo. Teka muna. Sinungaling mo. Nagharang ka nga ng dumadaan sa bintana yung pusa mo? Kasi nga mga pusa mo. Dahil doon, akala mo, pusa ko lang dumudumi doon. Ay, kitang-kita ko. Kitang-kita. Kitang-kita ko rin. Parehas lang tayo. Sa dami-dami ng pusa ko. Kasi, manganganak pa yung 3. Dagdag pa po. Okay. Teka muna. Pero dati naman, magkabati naman kayo. Okay naman kayo dati. Opo. Kung hindi lang dahil sa mga pusa. Opo. Sinong unang nagkapusa? Ikaw o ikaw? Siya, dami. Okay. Galit na galit Ate Nancy. Teka muna. Siya. Sandali. Teka muna. Sandali lang. Ako, meron akong nirerentahang bahay. Doon ko nilalagak lahat ng sinasalba kong aso at pusa. Mga 30 na sila doon. Ang dami, ate. Bakit hindi nagrereklamo ang mga kapitbahay? Walang amoy. Nasa loob parate, hindi tahol ng tahol. Una, walang itatahol kasi pinapakain ng maayos, inaalagaan, komportable, nilalakad ng may leash, hindi pumapakabilang bahay. Alam mo, okay yung maraming pusa, maraming aso. Natutuwa nga ako sa ganyan, pwera na lang kung buntis ng buntis, ipakapon na natin. Mga pusang askal po kasi. Hindi kaya nga, ipakapon na natin at ipabakuna na natin kasi hindi pa daw bakunado. Hindi pa nga. Oo, kailangan. Tsaka, lagi ko pong inaano po sa kanya. Nag-aalaga ka ng pusa, dapat bumili ka ng kulungan. Doon mo itambak yung mga alaga mo para hindi nakakapamili. Wala nga pambili. Bigyan mo ang pambili. Walang pambili, ba't ang daming pusa? Bigyan mo ang pambili. Dumadami lang sila nang hindi may paliwanag. Pag hindi Alam ka nakakapon. naman, patayin ko yun. Okay, sandali. Hindi ako naniniwala na ikaw ay kukuha ng alaga para lang ikulong. Hindi naman yan ibon. Hindi naman yan ahas. Hindi naman po kami responsable. Naglilinis naman din po kami pagka lalo nakita namin at saka nagbubunga nga siya. Talagang natataranta pa kami. Ang problema para O, teka muna ha. Itong away aso't pusa na ito, nina Nancy at SP, itutuloy natin kasama na ang kani-kanilang kakampi. Sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. O eto na ha, kampihan na. Eto pang isang kapitbahay na diring-diri doon sa nagkalat na dumi ng mga alagang pusa daw ni SP. Jenny, humarap ka na. Jenny, anong nasasaksihan mo dyan? Ayun nga po, yung halos araw-araw talaga is madumi yung daanan dahil sa ng pusa ni Ate SP. Ay nako ate, huwag ka na mag-deny. Diyos ko. Ay, kung mayaman lang ako, tumira na ako sa subdivision. Oo, atayin mo. Nasa squatter ka, ano? Ay, nasa squatter ka. Dapat may atrin ka rin. Hindi. Tsaka naglilinis Ano yung ako. katwiran mo? Hindi ka Pero teka muna, naglilinis. anong pruweba, Jenny? Yun nga po, tuwing lalabas po kasi kami ng bahay, especially yung mga anak ko, hindi na sila makatambay, makapaglaro. Kasi gawa nung may mga dumi nga po sa labas, sa tapat ng bahay. Iba pa yung wiwi, ah. Yes po, Iba pa yung ma'am. panghe ng Iba po wiwi. talaga yun. Kasi Oo. kung tutuusin lang po, mas nakakaperwisyo po talaga ang dumi ng pusa. Mabaho talaga yon. Kahit pag sarado ka ng pinto, maglagay ka ng napakaraming hangin, papasok at papasok sa loob ng bahay. Yan, nakakasuffocate po talaga. Okay, o eto naman, ang tita ni SP na cat tropa. Kanya. Ganda. Sa pangangalaga ng 13 pusa, Aling Bebe, humarap ka na. Aling Bebe, hello po. May mga pusa din po kayo. Kasama po ba yun sa... magkasama kayo sa bahay. Dumudumi po ba yung mga pusa ninyo sa harapan ng bahay ni Ate Nancy? Hindi naman kasi maiwasan yon. Hindi naman habang panahon, babantayan namin. Pag kumakain yung pusa namin sa gabi, kinukulong ko na rin sa taas namin. Hindi maiwasan na talaga lalabas yun. Pero inaamin ko na yun tayo ng pusa namin. Pero hindi lahat ng pusa sa amin
Pero meron. May pusa rin siya. Katulad na, pusa niya. Nililinis din namin yun. Sigurado na yung pusa niya. Nililinis. Alam nga naman, linisin namin yun. Pakita pa namin sa kanila yun. Kaya nga. Ba't po kayo nagagalit kung yung mga pusa ninyo ay nagdudumi nga din po talaga sa ano? Hindi man lahat, pero meron. Meron naman talaga. Aminado naman kami doon. Kaya pag sinabi niya na, ayan, pusa mo, tumahin na naman dito, ganyan. Ay, mataranta na kami magkuha ng walis at sombro. Oo, nililinis naman nila, pero binubungangaan pa kayo. Pusa mo, hindi ko Pagka siya linis, yung dumi, taboy niya doon sa lugar namin. Nilinis niya, tapos ilalagay niya, gumagante. Ilagay niya doon sa may tapat ganun. namin. wawalisin niya. Lalagay sa kanila. Nakapuna ba ang mga pusa mo, Nancy? Po? Nakapuna. Kahit na. Kahit lalaki. Ang gawin natin, pakapuna natin yung sa inyo at pabakunahan. Dahil meron tayong magandang arrangement dito kay Dr. Mitzi Padrinao ng Philippine Animal Hospital Association. Pwede rin kay Doc Bea Cruz Grayson. Si Doc Bea. Hi, Doc Bea. So, doon natin pinapadala yung mga rescue natin at para sa inyo. Ngayon, di ko lang alam pero may mga batas din kasi yan eh. Mamaya tatanungin natin sa ating trio tagapayo kung ano ang masasabi nila. Kasi ano nga ba ang solusyon dito? Tatanungin natin Ako may naiisip na ako. Pero sa Sausawera, trio tagapayo, ano kaya yun? Magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, sa puti. Kasi dapat, pag may alaga kang hayop, dapat responsable ka, ate. Para pare-pares kayong hindi na mabaho sa paligid ninyo. Yun lang. Kala ko sasapakin na tayo Parang kasi dapat, Ikaw, galingan mo Total, nakaano ka. Naka-jacket ka. Ate Nancy, wala ka sa private na Hindi lahat na isisisi mo sa kanya. Kasi anong oras kang gumigising? Di ba sabi mo, tanghali ka na gumigising? So, huwag mo isisi lahat sa kanya na lahat ng tayo doon, pusa niya ang may kagagawan nun. Marami kang kapitbahay, malay mo naman, sa kapitbahay mo yun, di ba? Kaya huwag mo isisiin lahat ang sa kanya. Gumising ka na maaga para alam mo kung sino yung tumatay doon. O kaya gumawa ka ng CCTV para makita mo kung sino yung tumatay doon. Iba daw ang size ng kapitbahay nila. Nagulat ako. Hindi yung pusa. Ko yun. Bakit iyo pala yun? Kaya pala hindi siya nagagalit. Yes. Pet lover ako. Alam ko kung saan tumatay yung aso ko. Kaya ikaw, kung gusto mo, huwag ka nang bibintang kung ano yung mo. Kung gusto mo, palagay ka ng CCTV sa harapan mo. Para nakikita mo kung sino tumatay doon. O kaya picturean mo. Ayun, meron ka ebidensya. Hindi sinisisi mo lahat sa kanya, okay? Thank you, Chapusit. Maraming salamat. Hindi pala siya si Chapusit. Hindi ba pwedeng pag walang tao sa bahay nyo, doon na lang sila sa loob ng bahay? Kapag nga po yung halimbawa nakakulong naman po sila lahat talaga. Lalo pagka yung nagtataka po kami, may konting ganyan lang. Makakalabas sila. Makakalusot talaga. Magic, mga pusa, magic. Lalagyan namin screen. Okay. So, Attorney Rob, talaga siyang ano ang nakapaloob sa batas tungkol sa ganitong sitwasyon? Okay, mabilisan lamang po. Para doon po sa mga liabilidad na nakukos ng mga animales, halimbawa nagkaroon po ng injury, nakakamot, o di kaya dahil dyan sa dumi ng pusa ay may nagkasakit. Ang sabi po ng Article 2183 ng ating Civil Code, yan po ay ang may-ari o possessor ng animal ang magbabayad ng damages. Ngayon po, pangalawang parte naman para doon sa napakaraming pusa. Tandaan ho natin na meron po tayong RA 8485 o yung Animal Welfare Act. Marami pong hindi nakakaalam ng Section 6 nito ay ipinagbabawal din ang pag-procure ng animal para lamang sila mapabayaan, to be deprived of their adequate care, sustenance, or shelter. Ibig sabihin hindi sapat na mahal lang natin yung pet, kukuhanin natin, kung wala naman tayong sapat na kakayanan at magsasuffer lamang ang buhay nila.
Yung pong nangyayari sa mga pusa na ito, tulad na nga ng sabi niyo, ay nakakulong. Imagine niyo, 13 na nakakulong ho sa isang bahay lamang na napakaliit. At maaaring hindi pa nakakakain. Sabi ninyo, walang ineksyon, walang anumang vitamins na dapat sana binibigay. Ay maaari po itong pumasok dito sa kapabayaan to provide adequate care na hinihingi ng Section 6 ng Animal Welfare Act. Kaya naman po, maging responsable po tayo na kung meron tayong kukuhaning mga animales para nating alagaan, ay ituring natin silang pamilya. Sapagkat kung ikukulong mo lamang sila, ay maaari na lamang na ipaampun sila sa iba o hindi kaya ipamigay doon sa tao na makakapag-alaga sa kanila upang maiwasan natin ang paglabag sa batas. Yun lamang po. Maraming salamat. Ayun. Okay. Dr. Love, hindi ba sabi nga, masasalamin ang isang pagkatao sa kanyang attitude o sa kanyang pagturing sa mga hayop? Towards animals. Do you believe in that? I believe in that. I believe in that. Lahat tayo ay merong social responsibility. Pati kapitbahay natin, may social responsibility pag-aalaga natin ng pets. Tama si attorney, kung bibili ka na o kukuha ka ng maraming pets pero hindi mo masusuplayan ng pagkain o panahon o pagmamahal, wag na lang kasi kawawa yung mga pets natin. Hindi ko lang matanggap yung katwiran ni SP. Sabi niya, wala kayo sa subdivision. Hindi, SP, hindi porque wala tayo sa subdivision, mamumuhay na tayong marumi. No? Hindi yun ang basihan. Hindi yun ang basihan. Yung nasa subdivision, siguro meron silang sistema kung paanong pag-aalaga ng animals. At ito ang malinaw, very basic ito. Pag ang alaga mong hayop sa bahay ay lumabas ng bahay, ibig sabihin may hinahanap yan. Either nagugutom o naghahanap ng atensyon. No? So, responsibility. Or ng katalik. Ng katalik, oo. So, ang kailangan maunawaan din natin sila, hindi yan nakukuha sa dami ng pag-aalaga dahil mahal mo sila, kailangan marami. Yung quality ng pakikitungo mo at pag-aalaga mo sa animals. Ate Kuring? Thank you, Dr. Love. Doc Camille, ano ang pwedeng maging mga sakit? Yung mga sakit dahil sa dumi ng mga hayop sa paligid. Actually, maraming sakit. Pero unahin ko muna yung tinatawag nating animal hoarding. Kasi yung nangyayari dito, pwede po kasi sabihin natin na when you have a lot of animals, tapos hindi mo kayang alagaan, unang-una, poor living condition, tapos unsanitary environment, and at the same time, masyadong marami yung pets na yan, at saka overwhelming odor, you can be considered as an animal hoarder. And it can be considered as a mental health issue. Dahil kasi pag hindi mo kayang i-let go yung mga yan, lalo na kung nakakasama na sa environment, there's a tendency na baka po talaga kaya in-accumulate yan dahil one, you have obsessive-compulsive disorder, two, meron kang tinatawag na hoarding disorder. Ngayon, kung sasabihin niyo po naman tungkol sa mga sakit, marami pong sakit. Unang-una, alam niyo, pag pusa, kasi maliliit yung kanilang yung kanilang balahibo, marami pong mga bata or even na nagkakaroon ng asthma or respiratory illness. Second, yung pong dumi or yung amoy po na yan, pwede rin po mag-cause ng baka po mamaya magkaroon ng typhoid fever kasi nahawakan nung pusa, natapakan niya yung dumi. Tapos hinawakan ng bata, hindi napansin na isubo yung sa bibig niya ganon. So pwede po magkaroon ng typhoid fever. At ang typhoid fever po, nakakahawa po. So yun yung maraming pwedeng mangyari pa. Pangalawa, yung pong ihi ng pusa, hindi nyo po alam. So pwede po talagang maraming bakterya ang sasabihin natin na talagang ma-accumulate dito. Hindi po, although sa aso po talagang sinasabi natin globally high risk po for rabies at sa pusa hindi po ibig sabihin na hindi kayo mababahala. Kasi may mga pusa po, pag nangagat or nangalmot, hindi lang isang parte, di ba? Kumisan ang dami. Kaya mas marami iniksyon ang nakukuha pag nakakalmot kayo ng pusa. So, tignan yung maigi kung kakayanin nyo na mag-alaga ng pusa or ng aso. Siguraduhin nyo lang po dahil alam nyo, first 6 months ng isang pet, lalo na po sa aso, umaabot po ng 11 to 15,000 yung injections pa lang. Sana maintindihan nyo kung gusto nyo mag-alaga properly, yun po yung mga expenses. Ayan, naku, ang dami, no? Grabe.
Kasi pag hindi nabakunahan, hindi lang peligroso sa inyo, sa mga tao, kundi sa pusa mismo. At kahit sila mismo nagkalat yung dumi, pag inamoy-amoy yan ng kapwa pusa o ng aso, magkakasakit din yung hayop. Carrier. Ayan, okay. Ano kaya ang kasagutan sa problemang ito? Tuluyan na kayang maayos ang suliranin sa pusa ng magkakapit-bahay? Naku, kailangan pag-isipan ko itong mabuti. Wala pa akong maisip na paraan eh. Magbabalik ang Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Pagkatapos natin silang masinsing kausapin, ang problema pala dito, sa umaga, wala palang tao sa bahay ni na SP, no? So, dahil walang tao, lumiligid-ligid yung mga pusa. Hindi nababantayan kung dumudumi nga naman. Uuwi sila ng hapon, tsaka lang nila makikita lahat ng dumi doon. Kaya naman pala. Okay, so, ang ginawa nating kasunduan ngayon, itong si SP, agree na siya na papaayos natin yung mga screen sa bahay nila. Tapos, doon sa suhestyon ni Attorney Rob, na mayroong buhangin sa isang kahon sa loob ng bahay nyo para doon parating pupunta para dumumi ang mga pusa. Ganun pala ang mga pusa, Attorney Rob, pag nakakita ng buhangin, doon sila talaga dudumi. Hindi na sila kailangan lumabas. Ayun. Kung lumabas man, papasok ulit para doon dumumi. Okay? So, mag-donate ng litter box. Ayan, mag-donate ka ng litter box? Litter box. Wow! 2 litter box po sa kanya. 1 liter box sa kanya. Tapos, sige, 3 months supply ng buhangin pang... Wow! Thank you, Attorney Rob. Kasi pinapalitan din ang buhangin. Opo. Okay, so, o din nakangiti na kayong dalawa, nakaisip na kayo ng solusyon. Ay, hindi pala ito mareresolba ng pagbubunga nga. Bungangera po. Ang kailangan... ngayon, meron na kayo litter box, hindi nyo na kailangan magbunga nga. Okay? At eto pa, napakamahal, pero gagawin natin na libre na mabibigyan ng pakapon. Ang lahat ng alaga nyo. Libre sa gobyerno ang anti-rabies. So, tapos meron din 5-in-1. Ayan, so pwede nating ibigay din sa inyong mga alaga. Maliban sa ipapagawa pa yung screen mo. Wow, thank you po. Wow, talaga. Thank you po. Ayan. Kaya, magkita kayo sa gitna ngayon, magkamayan lang kayo. Magkamayan lang kayo. Sige na. Sige na. Babati kami, awain din Tumayo kami. ka din. Si Ate maraming pusa. Tumayo ka din. Tumigib na lang ako sa'yo pagka naglilinis. Alam mo, maliban doon, magdodonate ako sa inyo ng basurahan, daspan at walis. Grabe. Biro nyo, basurahan, daspan at walis lang? Pagkakasundo na, ewan ko ba sa inyo? O eto na, ang pamasko ninyo. O ayan. Ang laman nito ay cat food, Charet. Konting pampalamig ng ulo dahil ngayon ay Pasko. Okay? So, nasa batas po lahat ito. Bawal pagmalupitan ang mga hayop. Bawal na maghapong nakakulong o nakatali. Bawal na hindi napapakain ng tama. Bawal ang irresponsableng may-ari. At bawal ang namemerwisyong alaga sa iba. Dapat ang lahat ng alaga po natin ipakapon para di dumami ang problema. Ipabakuna ang anti-rabies libre sa local government. Pero pagkatapos sabihin ang lahat ng yan, habang mahalaga ang relasyon natin sa hayop, mahalaga po palagay ko, mas mahalaga pa ang relasyon natin sa kapwa-tao natin. Kung palaging pagsisinghalan, lalala pa ang problema. Kung mahinahon na pag-uusapan, ay magkakasundo at lahat masaya. Okay? Wala nang singhalan, okay? Pag may nakita
balita, walisin na lang. Sabay andyan na yung basurahan. Ako po ang inyong ate ko ring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sama na sabutin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Dalawang tinderang nagbabangayan. Muro nagpaparinig siya. Kasi magkatapat lang kami ng pwesto. Pero ang usapan natin, kung anong meron ako, wag mong ititinda. Kapag daw na mukha ako, ganyan, basta-basta na lang ako pwesto. Hindi ako ganun kasamang tao. Alam kong ginagamit mong panghanap buhay, sisirain ko. Nung lumpia ko, ginaya niya. Choice po yun ng customer. Hindi totoo yan, Grace. Hindi totoo yan. Sa halip na pera, ayun parinigan at siraan ang kanilang naging tubo. At ang dahilan, alitan sa pwesto. Harapin mo face to face.